Malingkod sa tas makadali. Grasya karong Domingo nga naata karon aron na pagpaminaw sa pulong gikan sa Biblia. Sa miaging Domingo gitudlo ni Pastor Ken ang gisugo sa Ginoo ni Abraham sa paghalad sa iyang anak ug walay duha-duha iya kining gituman. Kay nagtuo siya sa Ginoo ug nagbunga kini sa iyang mga buhat sa dihang nisalig siya. Kay giingon sa Santiago 2:20-22. Buang-buang ka, gusto mo ba nga pamatud-an ko kanimo nga ang pagtuo nga walay maayong binuhatan, walay kapuslanan. Sa unsang pamaagi pagkamatarong sa Dios ang sa atong amahan nga si Abraham. Dili ba pinagi sa iyang mga binuhatan? Sa iyang pagtuman sa Dios gihalad niya ang iyang anak nga si Isaac sa halaran. Busa klaro kaayo nga ang iyang pagtuo iuban sa buhat. Nahingpit ang iyang pagtuo pinagi sa iyang mga binuhatan. Amen. O sa dihang gipakabatyan nata ni Kristo sa atong mga sala, iya nang gibago ang atong kinabuhi og si Kristo na mao'y atong kinabuhi og naa kitay gahom sa pagdumili sa mga sala tungod ni Kristo sa iyang grasya diri kanato. Kay gingon sa Colosas 3:4, kay namatay na kamo diha sa inyong daan nga kinabuhi ug ang inyong bag-ong kinabuhi ginatago na diha sa Dios uban ni Kristo. Si Kristo mo'y inyong kinabuhi ug sa pag-abot sa adlaw nga ipadayag siya, ipadayag usab kamo uban kaniya nga may gahom ug dungog. Amen. Amen. O kay grasya lamang kining tanan, ako kamong ahagon sa pagkanta ug maghimaya sa atong buhi nga Dios. Amen. Let us all rise and let us all sing to our God, the hope of our glory. Amen. Atong pakbakan atong Dios. Our rest is in heaven, our rest is not here. Then why should we tremble when trials draw near? Be still and remember the worst that can come. But sure things are journey and hastens us home. Christ our glory! Christ our glory! Christ our hope! Christ our kingdom forevermore. Be still and remember the worst that can come. But sure things are journey and hastens us home. No hour should be wasted on seeking our joy and placing our hope in what will be destroyed. We live for a city that hands have not raised. We long for a country that sin has not changed. Christ our glory, Christ our
all the more. They cannot compare to the glory in store. Come joy or come sorrow, whatever befalls, the light of the Savior will outshine them all. Christ our glory, Christ our glory, Christ our hope, Christ our King forever and new. Christ our glory, Christ our hope, Christ our King forever and new. Christ our glory, Christ our glory, Christ our hope, Christ our King forever and new. Come joy or come sorrow, whatever befalls, the light of the Savior will outshine them all. Hallelujah. Indeed, si Jesus lamang ang ato ang bato ug ang atong kaluwasan. He is our shield, our refuge. Resilience. When the enemy surrounds and my heart grows faint within, when the darkness overwhelms and my fears are pressing in, I will trust in you, O Lord. In the silence I will wait. I will stand upon your word. You're my solid rock and my salvation, my steadfast hope that won't be shaken. My soul will wait, my soul will wait for you. You're my stronghold and my shield. Yes, oh God, in the midst of every threat, though the wicked never, they will vanish like a breath. Yes, I know the outcome sure. Satan's evil plans will fail. In your power I'm secure. You're my solid rock and my salvation, my steadfast hope that won't be shaken. My soul will wait, my soul will wait for you. You're my comfort when I feel forsaken, my refuge and my sure foundation. My soul will wait, my soul will wait for you. This is the love of God. This is love I can't explain. This is mercy unreserved. Through your sacrifice so great, I have peace that's undeserved. For the battle has been won, and I fear no shame or loss. Now the sting of death is gone. You're my solid rock and my salvation.
hearts out to God. Pouring out our hearts before you, we will trust in you. Perfect Savior, strong defender, we will trust in you. Hallelujah. Thank you, Jesus. And this is our hope, O God. We will see you face to face on that day. On that day, O God. Christ, risen from the dead, He now reigns victorious, His kingdom knows no end. Through His resurrection, death is lost His hold. I know on that final day I rise as Jesus rose. On that day, We will see you shining brighter than the sun. on that day. We will know you As we lift our voices one, till that day, we will praise you. for your never-ending grace, And we will keep on singing on that glorious day. what a blessed hope, though now tired and home, we will spend eternity around our Savior's throne. Though we grieve our losses, we grieve not in vain, for we know our crown of glory awaits beyond that grave. On that day, we will see you shining brighter than the sun. On that day, we will know you as we lift our voices one. Till that day, we will praise you. For your never-ending grace, And we will keep on singing on that glorious day. This is our hope. hallelujah, what a Day it will be. Yes, O God. For I'm going to my joy is complete. As I run into your arms open wide, I will see It's our Father. my Father who is waiting for me. Hallelujah, what a day it will be. for I'm Going to my joy is complete. As I run into your arms open wide, I will see my Father who is waiting for me. It's our Father. my Father who is waiting for me. On that day, we will see you shining brighter than the sun. On that day, we will know you as we lift our voices one. Till that day, we will praise you for your never-ending grace. and we will keep on singing on that glorious day. On that day, we will see you shining brighter than the sun. On that day, we will know you as we lift our voices one. Till that day, we will praise you for your never-ending grace. And we will keep on singing on that glorious day. And we will keep
keep on singing on that glorious day. Indeed, heaven is our true home, and it's a place prepared for us by God, a place where His glory shines forever. Amen. Amen. Lord, kung basahon sa 1 Pedro 4, 1 Pedro 4, versikulo 1, tungod kay si Kristo nag-antos man niining kinabuhia, di kinahanglan nga kamo andam usab sa pag-antos. Kay kinsa katong nag-antos niining kinabuhia dili na gayon magpabilin sa pagpakasala. Busa sukan karon pag kinabuhi kamo sumala sa kabubuton sa Dios ug dili na sa tawhanong kainidgon. Igo na kadtong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo, ang inyong kinabuhi kaniadto na puno sa kaulaw-ayan, kaulag, pagubog-ubog, nanubra nga hudyaka, pagsigig inom ug pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Apan karon ang mga walay pagtuo na ibulong nga kamo dili na muduyog kanila sa samang mapatuyangon nga pagkinabuhi ug busa gipakaulawan kamo sila. Apan maghatag unya sila og husay sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios nga andam sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Mao kini ang hinungdan ngano nga ang maayong balita giwali usab ngadto sa mga patay. Kanila nga hinukman sa diha sa ilang lawasnon nga kahimtang sama nga ang tanan pagahukman gayud. Kini giwali kanila ang aron nga sa ilang espirituhanong kahimtang magkinabuhi unta sila ingon nga ang Dios buhi man. Magampo kita. Among langit ng Amahan, Lord, salamat. Salamat, Lord, nga nakadungog gayud kami, Lord, sa imong pagwali sa ebanghelyo, God. Lord, pinagis balang Espiritu. Munang di gud makawang Ginoo kay ang pag-antos ni Kristo alang sa mong kasalanan, Ginoo. O given na gyud ni Lord nga kami usab, Lord, mo antos pinagis ang pagtuo ni Kristo. Kay dili tanan, Ginoo, God, makadawat aning pagtulun-ana, Ginoo, God. Lord, busa Amahan, himua, Lord, nga among model sa pag-antos. Lord, kay tungod si Kristo, O God, o kay nag-antos mami kay tungod, Lord, wala nami nagpadayon sa mong bisyo, lahi nami sa kalibutan. That is why, Lord, ang kalibutan dili na gyud makaila dinhi kanamo, O God. Munang salamat, Ginoo, nga imo ming giluwas. Himua, Lord, nga andam sa mi sa pag-antos para ang daghan pang mga kalag masangyawan sa mayong balita. Dalaygon ka, Ginoo, in Jesus' name. Amen. Amen. So God. Imulag ako, tiyakin mo, sama sa bukid ang kalayo, sa kapagyasan
sana angkon ko, kaluwasan ihatag mo, Hesu Kristo mo'y paglamo ko. Hallelujah, hallelujah, daygon ko ang ngalan mo, hallelujah, kamatayong itungtong mo, kagawasan na angkon ko, kaluwasan ihatag mo, Hesu Kristo mo'y paglamo ko. Hallelujah, daygon ko ang ngalan mo, hallelujah, kamatayong gibuntog mo, kagawasan na angkon ko, kaluwasan gihatag mo, Hesu Kristo buhing paglaom ko. Hesu Kristo, Hesu Kristo buhing paglaom ko. You are the blessed hope, oh Jesus. We thank you, God. Thank you for your grace. What gives of grace is Jesus, my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hope, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine! I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior He will stay. Thank you, God. I labor on in weakness and rejoicing. For in my need, His power is displayed. To this I hope, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome. Yet not I, but through Christ in me. No faith I tread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, to this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. All the chains are released, I can see
to follow Jesus, for he has said that he will bring me home. And day by day, I know he will renew me until we stand, until I stand with joy before the throne. To this I hold, to this I hold. My hope is only Jesus. All the glory evermore to him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To this I hold, to this I hold. My hope is only Jesus. All the glory evermore to him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. So God, for in this hope we were saved. But hope that is sin is no hope at all. Who hopes for what they already have? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently until we meet Jesus, our Lord, face to face. Amen. Let us all give a clap offering to our living God. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. What a blessed Sunday it is. Naabatay mga first-timer karon. I believe we have sisters. Please, ari sa atubangan. So we can welcome you. And after our service, please, ayaw mag-uli because our ushers will approach you. Amen. So, atong pakpakan ato ang newcomers, sisters. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice. Rejoice in the Lord. Let's celebrate. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice. Amen. Hey. Praise Lord. So palihog ko forward anang gawas ng mga bata. So happy birthday from Living Word Puzzle. Kasi may nag-birthday day. A month of February daw. Please come forward kay we pray for you. Maduol mo tubangan katong nag-birthday og February. Kisa may nag-birthday February. Ha? Rupas. Sunod, si Tino. Birthday ni Tino day. Kisa pa man? Wala na, Annalyn. Annalyn. So, praise the Lord. Sa kana nga nag-birthday.
sa February. So let's stand up and extend our hands to them and let's pray for their life. At ampo ilang kinabuhi kay gipunan og sa katuig sa Ginoo na pod. Ato i-extend ang kamot, amahan namo nga nasa langit, Ginoo, salamat sa pagdugag na pod bag-ong tuig. Lord, sa mga nag-adlaw na tawhan. Lord, Ginoo God, salamat Ginoo God nga ikaw naghatag kanila, Lord, og kinabuhi. Most of all, Lord, ang ilhag yung relasyon ni Kristo. Lord, nga kaniyang pagsaulog o God, mahinungdano na kayo kay nanas relasyon ni Kristo, God. Muna amahan, pasalamaton gud mi sa imong pag-sustain, sa imong pagkamatinud-anon, Ginoo God. Lord, nga ikaw nag-protect, naghatag yung pangkinahanglanon, Ginoo. Labaw tanan, Lord, naghatag ayun og pagpanabot, may tungod sa imong pulong, o God. Busamahan, gamitay lang kinabuhi, Lord, nga mahimos lang panalangin sa ilang panimalay, Lord, sa mga unbelieving families, o God, friends, neighbor, o God, Lord, mga silingan, Ginoo. Lord, amahan silang office mates sa eskwelahan. Busa, Lord, nag-ampo mi nga mahimos lang salt and light, asin o kahayag, Ginoo, sa ilang panimalay, o sa naasa man sila gamito naman. Amahan na muli pataas, Lord, palalanginin sila, O God. Lord, sa tanang kasing panalangin, O God, nga ikaw mahimaya, Lord. Lord, gamita sa tilang kinabuhi, O God, even to the point of death, O God, for the glory of Christ. So, Lord, salamat, Ginoo, dalaygon ka. In Jesus' name, amen, amen. Happy birthday. Yes, Lord. Happy birthday. Oy, naday ko naday gift. May gift. So praise the Lord mo. Dasig ko sa pag-join sa atong prayer meeting every Thursday. Kada Huwebes alas 6 sa gabi. O niya, kung asa mo nabilong na mga Bible study sa Ermita, sa Pasil, o sa Dulho, pwede sad mo maka-join. Nasa Time Men's Bible Study every Tuesday. Dinhipod alas 10. O nag-women's sila. Sa to women's? Gahapon, every third Saturday, Third Saturday. So mga women's, ibutang na yung kaya every ikatulong nga Sabado, magtapok sila, mag-share mag-share in the Word of God, and also na sila mga raffle. So, muna highlight sa ilang kuan. So, let's stand up and pray. Mag-pray ta. Una. Amahan namo nga nasa langit, Ginoo, salamat sa imuhang grasya nga kanunay nimong gibubo, God. Salamat sa pagamatarong namo, Lord, pinagi sa pagtuo ni Kristo, God. Lord, nga amo lamang nanaangkon, Ginoo. Lord, amo kang ilhon nga among Dios ug manunubos, gamhanan, buutan, labaw tanan, Lord. Musilot gyud sa mga nakasala, Ginoo. Og salamat, Ginoo, God, nga ang pagsilot, Lord, napunta dito ni Kristo. Salamat, Ginoo, yung pagkamatawang na amos ang naangkon, pinagis pagtuo. Busa, Lord, himua, nga kaning among, Lord, gideclare righteous me, among pagapuyan, nga magpuyo gyumi, Lord, nga mahimaya ka. Lord, nga amog yung puyan ang kinabuhi ni Kristo, God. Samahan, salamat, Ginoo, banimi, Lord, sa pagtuon sa imong pulong, nga, Lord, nga kaning topic, O God, minungdanon ni, kaning sermon, O God, sa mong life, O God. Especially, Lord, may tungod sa imong mga resources ngayong gihatag ka namo. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Malingkod ta, palihog. So, gitaytulan ko ni is steward of life. It means tinugyanan sa kinabuhi. Actually, this following Sunday, magsunsunod nga Domingo, nag-series ko kaning topic about stewardship or managing God's resources. We need to understand, ang ito sabton, tanan na ana to, gikan na sa Ginoo. Di ba? So, kita gipiyalan lamang ta. Say, makita na to tanan, busa atong pamalandungan, kita gihimo ta sa image sa Ginoo. Di ba? We are the highest creation. Mas labaw pa ta sa anghel. Samot, mas labaw pa ta sa ang unggoy. Di ba? So, di na tinuod. We need to understand that one. Walay kumpara yun sa unggoy ug tao. Ay, mo palabot. Sa gamay, wadyo na kumpara. So, di ba? So, mo na nga tanan natong naangkon dinhi is gikan gayud sa Dios. But some of us as believers wa na to ilha kanunay nga gipiyalan lamang ta. Even ato ang kinabuhi. Many of us we do not think di na to naon nga kanang hinuwaman ra ning kinabuhi, di ba? Or di ni ato dili kita tag-iya. That's why kadaghanan nato sa tong nahuna nga magpuyo ra ta dinhi
nga sama nga kita'y magbuot sa tong kinabuhi. Nga kunuhay nga way nagpiyal nato. Di ba? Sama nato nga namagitay na kung namagitay iro ato gipakanon. Ako nako iro maluoy magay ko di ko paitlog palit ko glaw gahapon nga maluoy ta. Di ba? Samot na kita gibuhat ta in the image of God. So, mo ni nga angay na tong sabton nga kani nga pigipiyal sa Ginoo nato is mahinungdanon kay ni. Kay because di ni pinayal sa kinsa kundi ang Ginoo. But sadly some of us wa gyud ta kasabot, especially we as Christians. We have lack of understanding nga atong kinabuhi is minungdanon na because of Christ. Mo nang naghimo ko ni nga series nga gipelalan ka sa kinabuhi, steward of life, steward of time, gipelalan ka sa panahon, steward of talents, kanang mo talento, mga skills nimo, capabilities, di ba? Gipilalan sa kana steward of truths, kaning kamatuuran nga itong naangkon, gipilalan sa kana, og steward of treasures, bahandi. Mo nang gipilan sa ta, apil na ang kwarta diha. So mo ning mapila ka Sundays nga ato, but karon is gipialan ka or gitinugyanan ka kinabuhi. So, mo na nga, usa sa mga butang nga angay itong makatunan, kanig yung word stewardship. Kailatan ng flight stewardship, di ba? Nasa plano. Huwag sa plano. So, makita niyo ang flight stewardship, kanunay lamang siya mo-obey kung unsay sultis pilot. Di siya muhimo kung siya unsa. Pero kibaw na siya mga bulaton. Unsay mga kanyang bulaton. Whatever it is, mag-agad gud siya sa unsay subay sa pilot. Monsta, we have one pilot, Jesus Christ. Di ba? Siya mo'y driver. Siya ay pilot sa itong kinabuhi. Kita ay steward bata, gipialan bata. So, atong tikyon ni, what is biblical stewardship? Alang sa mga Kristohanon, ang pagpiyal gyud is mahitungod sa pag-ilag gyud nimo ngang tanan natong resources is gikan sa Dios og angay masabtan nato unsaon nato paggamit ani. So, ang pagsabot gyud og pag-practice sa pahimutang maayo nga gipialan is pinaka-crucial part gyud sa mahimo kang followers of Jesus. Remember, we are disciples of Christ. Mao ni kaning mensahe karon makatabang nato nga the more nato masabtan kaning gitinugyanan ka pinaagi sa imong relasyon sa Ginoo. Especially unsay imong priorities, unsay imong unahon sa imong kinabuhi, sa imong pangwarta, sa imong unsay imong gibilinhon. Labaw tanan ang imong pagpuyo sa mga butang dinhi sa kalibutan. Ang Biblia daghan kay ng example sa stewardship. Actually daghan kayo makita niyo mga story. But we need to understand, usara yun atong makita da, ang Ginoo mangita yun return of investment. Mangita yun siyag bunga sa matag usa nato. So, morning kung atong tan-awon mga examples sa Biblia sa mga tinugyanan nga mga passages, naghatag yun ni og papel sa mga disipulo. You and I are disciples of Christ. Muna kung kasabot kita, kinsa ta diya ni Kristo, disipulo ta, makahatag din itong pagklaro o pagdasig, nga unsaon ito paggamit sa itong paggunahuna sa itong kinabuhi o labaw tanan sa resources nga gihatag sa Dios. Munang lahi ta magkinabuhi kay sa kalibutan. Muna as believers, dili gyud makita mo niyang makita gyud ang kalainan nato sa pagkinabuhi sa kalibutan. Kay because ang Ginoo gila na to ang Ginoo may tag-iya dinhi. So kung kana man gani, kung di ta magpuyo sa tinugyanan pinaagi sa gisulti sa Bible, actually mausik ra gyud ang mga oportunidad nga makahatag tag himaya sa atong buhi nga Dios. Og labaw tanan makausik ra gyud for the advancement of the kingdom of God. Muna ma-waste ra tong life. Dugay na tang Christian, matiguang na lang ta. Wa gyud tay agi, wa kalimutan gipialan nita sa Ginoo. Amen. So mo ni karon unang gipialan nato sa ang kinabuhi nganong dinhi ko sugod. Remember atong life.
Di na tayo basta-basta itara tani kay nganuman mahinungdangon na ning life. A lot of us pag Kristohanon ta pero wag gyapon tay tumong. Unsaon no pagpuyo isip Kristohanon. Barag mulingkod ba tag Domingo human man na. Remember as believers, as a disciples of Christ, nagyud tay tumong na tay goal sa atong paglakaw isip Kristohanon. So, unsaon na to pag-manage as Christian? So listen to this. Point 1. Ato ni makita na ko tulo ka punto niya gikuanin ako sa gospel para mao niya tong motivation. Ang Ginoo mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. God is the owner of life. Ang Ginoo mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. Ikaduha nga punto, si Kristo mo'y author sa ato ang kaluwasan. Mingon kag author siya ang originator sa ato ang kaluwasan, which is ang eternal life. So life and eternal life. Ang point 3 mo na itong kaning application is believers are manager of life. So kita mismo, manager na ta. Tupad, manager na ka. Di ba? Mo ni siya, we manage our life. Ato i-manage atong kinabuhi. Mo na nga kitang tanan parihara, manager sa atong life. Di ba? Ya pastor, may sweldo na dawat na nimong sweldo si Kristo. Kibawa mo? Huwag mo kalabaw na. So, para mahimutang tinugyanan sa kinabuhi, actually, naghatag yun nito responsibilidad. Nga angay na itong pamalandungan, nga ang Ginoo mo'y naghatag na to ani. Dili bisan kinsa. Muna, sa atong pagpuyo din is kalibutan, apil ni nga gihatag, tinugyanan tas Ginoo. So, yes, ang Biblia wa man gyud klaro kay science tanan explicitly nga gibutang da you are steward of God's resources. Wa di mo kakabasa diha, but the principle lang makita nimo nga mao tani ang pagpanabot sa usa ka Kristohanon, especially ang relasyon sa Dios. Tanan natong naangkon dili ni ato sa Ginoo ni. Even imong gipuy-an, imong butang, mabutang di na ka magpagawi, mabutang ng dedication sa balay. Ang pasabot sa dedication sa balay, di na papawas mga panuway. Kaya nga naman, bisag kuan pa mo, nagya po ng ang dedication sa balay, mo ilak ka nga Ginoo mo'y tag-iya. Ngayon mong balay, di mo gamiton sa pangtungits, piyat-piyat, madyong. Di-offer na mo sa Ginoo, di ka magpuyo, di na nimong suyupanan. Kung gihimo, gidedicate na nimo sa balay. It means, ang Ginoo tag-iya, imo nang gamiton alang sa Bible study, alang sa pag-welcome sa mga brothers and sisters, for the advancement of the kingdom of God. That's the meaning of dedication. Imong giset apart, gilahi na nimo. Amen? O, may na pagdagang gilid. So, mana siya nga, even sakyanan, sa panais, remember, imo nang giilang ang Ginoo mo'y tag-iya. Mo sa na ang bata, dedication, giilali mo ang Ginoo mo'y tag-iya. Gipialan lamang kaisip ginikanan. Kung unsa may gusto sa bata, di ka kabuot, labi na maghimo siyang pastor. Di pasabot kung unsay gusto niya, maghimo siyang drug lord, magbuot ka na. Di pasabot na lang. Kung basta di ka kabuot, iyan ang tawag sa Ginoo, gipialan lamang ka. Amen? O mga alagad sa Ginoo. So wala, ang Biblia, klaro kayo, tanang butang, ang Ginoo mo'y tag-iya. O everything belongs to God, He entrusts some things to us. Gisaligan lamang ta, gitugyanan lamang ta dini kanato, og naagid ta, we have responsibility to manage them wisely on His behalf. Natay responsibilidad nga ato yung i-manage nga tawagan ni maalamon kung unsa may gihatag sa Ginoo mo. Anything. Mana ma-e-bike man, magitara man, dapat mo manage jud ka na. Nga kay nga naman ang Ginoo naghatag na everything nimo. So, biblical stewardship challenges us to recognize that God is the true owner of everything and that He expects us to manage His resources in a certain way. So, laktod bagasulti, maghatag na itong challenge nga mo ilagid ta nga ang tinunanay yung tag-iya sa itong kinabuhi is ang Ginoo. O expected yun na nga kita mismo ato gining tarungon sa pagkinabuhi. Especially you and I, if you are believer. Muna siya nga, morning gi-message ko ni sa simbahan.
Kaya ang simbahan may makasabutan ni. So di ko mukuha ni sa kalibutan. So unsa matong i-manage good? Life itself is a sacred stewardship. Life imong kinabuhi musmo, sagrado na nga gitugyanan ka. Kaya nga naman, sama sa saying, you have one life to live. Na kay usa kinabuhi nga kinabuhi, di pas iring unom ka siyam ka kinabuhi. Di ba? Sara, it depends sa context. Mingon na uban kung adis-adis ka, palahubog ka. We have one life to live. Wala, mag-enjoy ka. Kudya ka, tanan. Pero kung ikaw is malamon ka or kanang nakay dreams or passion sa imong kinabuhi is you have one life to live. Tanang butang, di mo i-waste ang opportunity. You will accomplish thing kung ganahan ka makaabot sa makabot imong goal. But as disciples of Christ, we have one life to live to glorify God. Mawagin na tong goal to set our good. So point 1, ang Ginoo mo'y na nag-iya. Ang Biblia, naghimo gyud puno kayong og klaro nga ang Ginoo mo gyud magdagkinaghimo sa tanang butang. I want you to go in Job 41:11. So mag-practice tag Bible study ani. So kung namo electronic Bible, pwede ba sa Job 41:11. Pero makat-on mo asa na dapit libruha. So Job 41:11 niingon dinhi si Job nga ningon ang Ginoo kaniya. Kay nakiglantugi na si Job sa Ginoo. Tungod siyang pag-antos, daghan siyang bagulbul. So, nakiglantugi ang Ginoo niya og nangutana siya kang Job dinhi sa bersikulo 11. Ningon ang Ginoo, kinsa ba ang nakahatag kanako nga kinahanglan mubalos ako kaniya? Bisan unsa nga niya sa ubos sa tibuok langit, ako So mo ni ang question sa Ginoo dito kang Job nga kinsa bang kinahanglan nga mubaws kung it means tagaan ta mo butonon na ako aning tanan. Ang kaliabo, ang hangin nga imong gihanggap, ang yuta nga imong gitumban, ang dagat, ang tubig, ang Ginoo. Di ka mingon nga ang Ginoo may utangan nato. Mo nilaktot pagasulti ni Job sa Ginoo ni Job. Og ningon din ning Ginoo kaniya, bisan unsa nga niya sa ubos sa tibuok langit, ako ana. So ang Ginoo mo'y na nag-iyas tanan. Mo nang di ka pwede nga ingon mo ang Ginoo utangan nato. Kay even gani sa tong paggamit sa dagat, paghanggap og hangin, wa ta pabayras Ginoo. Di ba? Ya, mo ni sa tanan. Kung anitas way utang, kusog kita maningil. Pero anitas utangan, mauwaw ta maningil. Di ba? So, mo ni giklaro ni tanang butang sa Ginoo. Even ikaw ug ako na belong sa Diyos, ang tag-iya ang Diyos. Salmo 24:1, pakli na mo, Salmo 24:1. Dingon diha si David, dingon iya sa Ginoo ang yuta o ang tanan nga anaa niini, ang kalibutan og mga nagpuyo ni ini. So wa gyud dili gipanag-iya sa Dios tanang butang tag-iya even imong life. Di ba? Kung namoy binuhi nga ok-ok, ang Ginoo gyud puy tag-iya na. Sa ika pa nagdas beta na nagpabaksin. Ang tag-iya na tanan, haba tanan. Gimunda iya sa Ginoo ang yuta og ang tanan nga ang naa niini. Ang kalibutan og mga nagpuyo ni. So it means our life, dili kita may gipialan lamang ta. Everything we have here is from God. Gigatag yun sa Ginoo. Mo ni kibaw mo ang context ni Psalm 24, si David nagdaygayod sa Ginoo tungod kay ang nanag-iya sa tanan ang Dios. Iyang giila nga ang Dios mo'y sovereign over all things. Siya may nagkontrol sa tanang butang. Dili yawa ang nag-iya. Salamat di yawa. Kung yawa pa, paninglan tagrinta. Di ba? Ang Ginoo mo'y na nag-iya. So, ang yawa di sa makapanag-iya bisang unsang butang kay hinimo lamang siya sa Dios. So, di lang kay ka na nga siya tag-iyas tanan. Ato ta Acts 3:15, buhat. 3:15, gipakita din ni Pedro sa ikaduha niyang wali.
Kay tungod kay ang mga Hudiyo, natingala sila sa giayo ni Peter o ni Pedro ni Juan nga katong bakol. Nga ilang giayo dito sa Solomon's ports nga ilang giayo na-amaze sila ang mga Hudiyo dito sa temple. Og ilang gikuadya nga tawag ni nga ang tubag ni Pedro nga ayaw mo katingala as if nga karon pa mo nakakita. Gibuhat na ni sa Dios nga niyanis kalibutan. Laktod pagsulti ba, di na ni bago ninyo nakakita na mo nga si Kristo niyanis kalibutan naghimog daghan ng milagro. Nya kunuhay nga kami yung ingnon nga amuan ning gahom dilis kang Kristo ni ayaw mo ka surprise. Kaya nga naman ingon sa bersikulo 15, 3:15 sa buhat ningon si Pedro diya og inyong gipatay ang tigmugna sa kinabuhi. Ang gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay ug kami mga saksi niini. It means ayaw mo ka surprise kay inyong gibuhat na ni Kristo nga inyong gipatay nga tigmugna, author. Tigmugna sa kinabuhi nga mao si Hesukristo. Kung siyang tigmugna, di gyud siya mamatay mo na nabanhaw si Kristo man ang sumpay diha. Di ba? So si Kristo day is the source of life. Ang context ni is not about physical life also, but also our spiritual life. Mo nang si Kristo may makahatag natong kinabuhing espirituhanon. Ug siya ba siya makahatag tog kinabuhi sa physical usab kay siya man ang nagmugna sa kinabuhi. So, mo na word author Prince sa Nasby sa New English originator of life. So, ang kinabuhi na to nagsugod diha ni Kristo. Mabutang diha ni Kristo, diha ra jud ka makabaton og kinabuhi. Ang kinabuhi idea sa Dios, di na idea sa scientist. Di na idea sa pastor. Idea na sa Ginoo. Amen? Mao na ang kinabuhi. Kay siya man ang magbubuhat o siya po ang musustain, wala gyud tawo or bata nga wa gyud nga moingon nga utangan ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Kita mo'y utangan sa Ginoo kay siya mo'y naghimo sa atong kinabuhi. Amen? Kani imong giginhawa karon, nanas kamot sa Ginoo. Pwede ka di nakapaginhawaon. Basing nanaywa ng ginhawa na diha. Tanawin to. Sama na siya. Remember, even atong ginhawa karon nanis kamot sa Ginoo. Pwede ba gyud mawa ni atong ginhawa? Diba, He is the author of life. Siya ang tigmugnas kinabuhi. Mabitan ninyo ko, mahimo jud kang impossible, mahimo jud kang tawagan ni kung di pa gyud time nimo. Diba? So, that is why invisible. So, morning kaning Ginoo nga nahimong tao, siya ang tigmugna sa itong kinabuhi. Ug tungod niya, ang tanang butang nahimo. Pero gipatay sa mga Hudiyo. Di ba? Dini sa context, gipatay siya. Mo nang pinakagrabe kayo nga crime nahimo sa tao. Tigmugna sa kinabuhi, gipatay pa gyud nila. Diba? Mo man context ni, mo man ningon si Pedro dinhi. So, makita nimo lang sala gyud is ngano man kay ila mang gi-reject gayud si Kristo. But we need to understand tungod kaniya John 1:3, ito tas John 1:3. Kaning tanan di lang kay atong kinabuhi kundi tanang butang. Juan 1:3. Tudloy ang uban kung wa man katultol. Juan 1:3. Kita na mo? Akong basahon, ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya ug walay bisan usa ka butang nga nahimo nga dili pinaagi kaniya ni adtong mga butang nga nangahimo. So ang tanang butang, when you say tanang butang nangahimo tungod kaniya ug walay bisan unsang butang
nga dili pinaagi kaniya ni adtong mga butang nga nangahimo. It means siya ang sinugdanan, siya ang hinungdan ni existing mga butangan. Muna masag unsa pang klaseng butang na ani mo, mabag-o makag cellphone, mabag-o makag balay, mabag-o pa nimong e-bike, anything sinina, di gyud ka matagbaw kung was Kristo. Kay siya mo'y tinubdan sa tanang butang. Kung wag po i-appeal, that is why even people maadtog bakasyon, there's nothing wrong with bakasyon, nindot imong balay, dito sa asa kung mag-apas ka na, kung was Kristo, diga pong ka matagbaw. Kaya siya hinungdan sa tanang kinabuhi. But sadly, a lot of us, wag yapon kakita o kasabot ana. Mutry yapon tag kinabuhi nga way labot si Kristo sa tong kinabuhi. Di juga matagbaw gyud. So kung saan pa nato gyud mag-apasta sa atong kwarta dinhi kung wala gyud Kristo kay ang tanang butang siya tinubdan. That is why gipialan ng tag life. That's the reason why moadto man kasi mong bisyo kay nakay problema, moadto ka pag-pleasure kay nakay problema, moadto ka sa unsa mang klaseng kalipay kay nakay problema kung was Kristo kad temporaryo ra gyapon na. Mubalik man na tanan. Kaya ang life is naa ni Kristo. Ang kinabuhi naa ni Kristo. Amen? Muna nga, kaya kita mangita yung tag laing kinabuhi. Nga dili tinudanay nga kinabuhi. Diba? Muna, kung gipilan, tinugyanan matas kinabuhi, it means, ato gining, nagyutay responsable nga gihatag sa Ginoo na to. Most of us, nang kinabuhi ta as if nga kita'y nagbuot sa ugma. Kadaghanan na to na kinabuhita nga way labot ang Ginoo. Dagang kitag plano, damgo, there's nothing wrong mo damgo ka, but most of us, atong plano, damgo, nas kalibutan, way labot ang Ginoo. Di kita maghamangayo o dito tanawon nga siya mo'y naghatag to kinabuhi. Mo ning gingon ni Santiago, ato ta Santiago 4:14-15. Santiago 4:14-15. Iyang giwarningan ang mga dato dinhi or kaning mga adunahan or mga Kristohanon. Awang Santiago 4:14-15. Niingon dinhi si Santiago nga wala man kamo mahibalo mahitungod sa kaugmaon. Kay unsa bang inyong kinabuhi? Kamo sama lamang sa aso nga sa makadiyot magpakita og unya manahanaw lamang. Mingon unta kamo, kung nitugot sa Ginoo kami mabuhi ug among buhaton kini o kana. So niingon sa Santiago nga wa biya mo kibaw unsay maabot sa ugma. Di ba? Kibaw di mo unsay maabot sa ugma. So ang inyong kinabuhi kuno sama lang kunog aso. Inumdum sa tani aso. Di ba? Sama kung sa unsa may aso. Ang aso ay sa English Bayform nga naadiha mawa dayon. Split of seconds lang mawa din mahanaw lang. Basyag unsa nang mist? Gabon. Di ba? Ang gabon na aras kadlawon wa dinis kuan. Maadlaw. Nga mawa makita nimo imong iyang aso pero mawa ra dayon. Look at this. That's our life. Ingana kuno ang kinabuhi sa tao. When we plan good, way labot ang Ginoo sa tong kinabuhi. As if nga taas kitag kinabuhi. Di ba? So iyan ang gamay ra kay ta, mawala ra gyud instead nga if the Lord's will, we will live and also do this or that. Muna kung kabubuton sa Ginoo, we will seek the will of God. Mangutana gyud ta sa Ginoo. Kay gipialan naman tag kinabuhi. Mangita tag kalipay, di ta magunahon na mangita tag sa atong kinabuhi, di na ta magunahon na taas pa ba tag kinabuhi. That's why I remember in other verse 2 Peter 3:9, di ba, a one day sa Ginoo is 1,000 years, and 1,000 years is 1 day sa Ginoo. It means ang Ginoo di mo masudog time. Bati mo na, 1 day lang usa ka adlaw. Kung imong kanang gihatag sa Ginoo nimong kinabuhi, usa ka adlaw lang nga imong gigamit para mahimaya ang Dios. In the eyes of God, it's 1,000 years na siya nga dakog impact sa matag tao. Amen? 1 day lang nga mo serve ka sa Ginoo.
It can gives 1,000 years good nga impact sa matag tao. Look at us, 2,000 years ago, nga mga apostle, nabuhi ng simbahan, di ba? Nga silang pagpangalagad. So, maaning siya nga busa, kung magpuyo man ta, ang atong kalipay, atong ibutang sa Dios, siyang kaugalingong kabubuton. Maaning nga simple ra kay nga realization, nga, remember, nagyutay responsibilidad sa Dios. Kay siya may tag-iya, gipialan lamang ta. Kung magkinabuhi mga ita, dapat magkinabuhi ta alang kaniya. Siya tong pangitaon nga kalipay. Di na ta mangitag laing kalipay. Amen? So, kadaghanan na to, maybe di man ta parehas or most of us, nga sa diyang unbeliever pita, wag gitay plano sa tong kinabuhi. As if nga, wag gitay atong kalipay, ato abig yung kagalingon or tira pasagad sa manako, basta malipay lang ko sa kong bisyo, matagbaw lang ko sa kong bisyo, mabag yun atong padulungan. Maybe wa musud sa atong kinabuhi, nga natay second life, pero ni ang general good sa kadaghanan nga unbelievers. Do not think ang life din niya gyapon. Manab sa kung saan niya magsulti sa katao nga hapit na siya mamatay, ayaw kaon na ni, buhatan ni, di gyud kay gidawat niya ang mata niya. He or she think nga ang iyang kinabuhi dinira kutob, wa na imperno. That's a sad thing. Mo na iguol kay tanan. Mo na atong kinabuhi, mo na akong kinabuhi, o okay ba mo na akong kinabuhi kaniadto. That's the general idea gyud kadaghanan. Mo na nga, we need to understand, pasalamat ta sa grasya sa Dios kay gipaila ta. Mo na dapat makasabot gyud ta nga gipialan lamang ka sa kinabuhi sa Dios, kinabuhi nimo diha sa Dios. Mo na nga atong kinabuhi nga gipuy-an karon is alang lamang sa Dios. Tungod kay ang Ginoo mo'y naghimo ani, siya po na nag-iya sa itong kinabuhi, siya po nag-sustain sa itong kinabuhi, o labaw sa tanan, dili kita'y tag-iya sa ito ang kinabuhi. Amen? Munang ato yung atimanon, ang atong pagkinabuhi, kung asa na to, kinabuhi ang atong kinabuhi. Kaya ang Ginoo, nag-isip pamagi unsa ang pagkinabuhi na to. Nasa Bible. Diba? Unsa ang pang make disciples? Diba? Deny yourself, take up the cross daily and come follow me. Mao gyud na ang gusto nga kinabuhi sa Dios na to follow Christ. Mo naisip Kristohanon, imo bang gi-manage ang imong life nga diha sa Dios kay gipanag-iya ka? Imo ni sud ba ni sung mind la tarungon di ko ni matapat every morning. Mangutana jud ko sa Ginoo. Ako ni kuan unsa ang direct discretion sa Ginoo. Di ba? Kumusta man ka nga gitugyanan ka si kinabuhi isip Kristohanon? Nagunahon na pa ba gyapon ka sa langit nung mga butang? O dinhi ra gyapon nimong ginahon na? Di ba? Nagunahon na ba ka sa matag adlaw nga imong gipuy nga ang kinabuhi nga imong gipuyo karon is dili ikaw mo'y tag-iya? Ang Ginoo ka. So maybe mao niya tong pamalandungan ni Gala. That's the reason why daghan kay tagtinguha ang kalibutan kay we do not think what unsa nga gipahuwam batas Ginoo. Nay plano ang Ginoo, mabutang ikaw gako giluwas kay nay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Dili imo angkol, dili imo auntie, dili imo igsuon, dili imo bana, dili imo asawa, dili imo anak, dili imo silingan, dili imo classmate, dili imo officemate. Ikaw may unang gipaila sa Dios. Kay nay plano ang Dios sa imong kinabuhi. Amen? So mao ni gipialan lamang kay namang tupad gipialan lamang ka. Og labaw sa tanan, di lang kay ang Ginoo mo'y na nag-iya, si Jesucristo mismo ang tinubdan sa ato ang kaluwasan. Timugna sa atong kaluwasan. Mingong kaluwasan, it means kinabuhing dayon. So, kinabuhing na. So, ato tas Hebreo 2:10. Hebreo 2:10. Kung kadto na mo si Hebreo 2:10, mana igulis inyo, mag-practice mo, paklis yung Bible. So, memorize ha. So,
unsa may mo side bits ako kadiyot bi. Mingon ta Kristohanon, unsa may problema ani kung wa ta kaila gyud kung di ta kibaw mo pakli, wa ta kibaw sa Bible. Ani siya? Nigabot Diyos langit. Humaneg may lailayos. Kasi pangani mo, si Kinit ko, ikaw, ako di si Obadiah. Ha? Wa kaila lagi nimo. Yan nasa Bible. Kuha kaila na ako sa Bible. Wa di kay basa-basa sa Bible. Wa kaila ni Prophet Obadiah. Mo ni Kuya Ron. Diba? So man ang we need to understand, read your Bible. Know the Bible. Diba? So, Hebrews 2:10, kay angay gayud kaniya nga alang kaniya o pinagi kaniya, naglungtad ang tanang butang nga sa iyang pagdala sa daghang mga anak ngadto sa himaya, iyang hingpiton pinaagi sa mga pag-antos ang nagpasiugda sa ilang kaluwasan. So in English pa, ingon siya din is to perfect the author of the salvation through sufferings. So mingon ta nga nagpasiugda sa atong kaluwasan, si Kristo mo'y nagpasiugda sa atong kaluwasan. Mingon kang author, it means captain, pioneer, leader, champion sa atong kaluwasan. Way laing champion or pioneer o nagsugod sa itong kaluwasan si Kristo. That is why wala sa pastor, wala sa tinuhuan, wala sa relihiyon, wala sa buhat, wala sa balaod, kundi si Kristo mo'y nagpasiugda sa ato ang kaluwasan. So, ato makita nini nga ang imong kinabuhi o ang imong kaluwasan giantos na sa Ginoo para mahimo tang hingpit. Di ba, tama yung Bible niya, di ba, gingon siya nga, iyang gihingpiton pinagi sa mga pag-antos ang nagpasiugda sa ilang kaluwasan. So there's no need na nga natay buhaton para maluwas ta, natay buhaton para maluwas ta or unsa pa, kundi gihingpit na si Kristo, siya ang sinugdanan sa atong kaluwasan. But that is why you need to understand, imong usabton kinsa si Kristo. Isip Kristohanon, every day nga nagkinabuhi ka, dapat nagsugod ka diya ni Kristo. Day by day, si Kristo imong kinabuhi. Kaya kundi si Kristo, mangita kag pamagi, nga mahimo kang matarong. Muna resulta yun. So, ang pangutana karon yun sa man ni Kristo, nga nahimo siyang sinugdanan o nagpasiugda sa ato ang kaluwasan. In 1 Peter 1:17, pakilala mo gamay. 1 Pedro, sunod sa Santiago, 1 Pedro 1, di ba? 18-19. Ang Ginoo mao'y nagbayad sa pinaagi sa iyang mahimiling dugo. So 18. Kamo nasayod nga kamo gilukat gikan sa walay hinungdan nga paggawi nga inyong napanunod gikan sa inyong mga ginikanan, dili pinaagi sa mga butang nga magdugta sama sa plata o bulawan, kundili pinaagi sa bilinhong dugo ni Kristo sama sa dugo sa nating karnero nga walay buling o mansa. Remember, si Pedro nagamit siyag tawhanon kayo nga kwarta, plata o bulawan. Kay maunay gamiton nga kwarta kani adto. Ya kaning paglukat is a market ni siya nga termino. Nga mopalit kag ulipon, ang ibayad nimo plata o bulawan. Remember kita, ulipon ta sa atong mga sala o gipalot o gilukat ta pinaagi sa nahimiling dugo ni Hesus Kristo. So sa English is precious blood. The word precious is bilinhon. Labaw kayo nga presyo. Costly. Valuable. Okay ba sa Bisaya na? But mao lang yun ni. Ang value sa nahimiling dugo ni Kristo, tungod kay value ni, ang value niya dili makwinta sa tawhanon nga calculation. Mao ni say meaning ha,
ang nahimiling dugo ni Kristo, dili nimo makwinta o makalculate sa human calculation. Laktod pagasulti, dili mabutangan nimo presyo. Kay way presyo nga mahimo yung butang. That is why it is the precious blood. So, remember, kay kung dili siya mutugot gyud si Kristo, ngayang dugo mo ibayad sa atong pagkanilukat, laktod pagasulti, wa gyud tay paglaom isip tao. Wa gyud tay paglaom. Og di wa gyud tay kinabuhi diha sa Dios. Tungod kay nganong mahimiling dugo, man nahimiling dugo dinhi sa Cebuano. Gibutang dinhi sa bilinhong dugo day. Bilinhong dugo dinhi sa akong translation. Because it has divine blood. Dios, dugo manggunis Dios nga nahimong tao. Di ba? Walay tatsa, walay sala. Mo na nga, kaning dugo ang ilang gi-offer, actually, gitahod ni sa Dios Amahan, kay equal ba sila nga Ginoo. Nya ikaw ako walay hinungdan, gi-offer ang mas bilinhong dugo. You see? Imo makita imong kinabuhi mo na ayaw gyud igamay imong life. Nga as if nga kung mingo kag Kristohanon ka, imong kinabuhi way pulos. Actually nanay pulos kay gipakamatyan ka ni Kristo. Mo nang kadaghanan na nato sayop lang gyud atong Ginoo nga atong gisimba or kuwang ta sa pagpanabot. Kay mo ning word nga paglukat dinhi sa 18, gilukat, market ni siya nga termino. Brag carbon ba? Kumingon kag adto kag market, hugaw, baho, di ba? Saba. Mo na si Kristo, Ginoo na himong taon yanis kalibutan. Hugaw, baho, kitang tanan tungod sa tong sala. O gibayad iyang kaugalingon. Wa bayri sa plata o bulawan. Kaya nga naman, dili matandi ang iyang dugo sa kana nga presyo. Muna nga, only Christ, the perfect Lamb. Nga without defect, without blemish, walay tatsa, walay sana. Nga mao lamang mo'y makaluwas sa to. Muna walay Ginoo nga nahimong tao. Ginoo lamang mo'y makaluwas sa to. Pero nahimong tao. That is why, walay tao, sa kapila pa ka ilangsang, kapila pa kang matay, di ka kaluwas kung ano man, makasasala man ka. Ang makabayad sa Ginoo walay sala. Mo na siya ang print mo ni ang si Kristo gyud. Ug tungod ana gilukat ka sa bilinong dugo, mo nang dili ikaw mo'y tag-iya sa imong kinabuhi o sa imong kaluwasan. Kaya nga naman, gipalit ka nga naay presyo. 1 Corinthians 6:19. Ito tas 1 Corinto 6:19 to 20. 1 Corinto 6:19 to 20. Atong basahon. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga naa kaninyo nga inyong nabatunan gikan sa Dios? Kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. Kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaan ninyo ang Dios pinagi sa inyong lawas. Kabantay mo? Inyong kaugalingon is a temple of the Holy Spirit. That's why yourself is a sacred thing. Sagrado imo ang kinabuhi. Mao ni siya. So, listen to this. Yes, daghan sa Bible, wala kaingon diya ang pagpanugal, ang pagpanegarilyo, di ba? Wala kasulti diya ang pagduwag scatter. Pag-drugs, nino na drugs siya kanang parmaktika. Pero mao ni principle, you are the temple, sagrado mong kinabuhi. Di ka pwede dauton mo, kaya nga naman na ang Holy Spirit. Look at the temple, kisa may makaserve, priest, ikaw priest man ka sa Ginoo. Both ni mo temple and the priest, pari naman ta, 1 Peter 2:9. So, makita na to, nga kanila nga kamatuuran, dili na, ningon sa dini, kanimo kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. Kay gipalit kamo sa usa ka bili.
wa ta gipalit kay bilinhon ta. Gipalit ka mo sa usa ka bili. Kaya ang nagpalit na to, bilinhon. Dili kita nga bilinhon. Amen? So that's the reason why Christ died for us. So ingon sa dinhi, busa himayaan ninyo ang Dios pinaagi sa inyong lawas. You cannot glorify God kung imong kinabuhi puno pa sa sala. Di ka makahimaya sa Dios kung imong kinabuhi puno pa ka sa mga sugal, sigarilyo, inom. Di mahimayang Ginoo na. Unsa may kalainan nimo sa kalibutan nga siya wa magsimba Dios, wa magsimba sa tinudan ning Dios, Dios og ikaw. Unsa may makita na nabay makita kalainan? Wa gyud. Yes, grasya ang kaluwasan, but it doesn't mean magpadayon kag pagpasala. Kaya ang pagsabot sa grasya, it means patay na ka sa sala. O ang grasya, may mutabang nimo magpuyo na ka nga putli nga kinabuhi. Naagi kausaban sa kinabuhi. Mao nay grasya pod. Titus 2:11-12. So that is why, makita to, grace, yes, ang kaluwasan, but grace nga mausab mong life, grasya sa nasad siya. Mo enable nimo, muhatag mo gahom nga di ka mo sala. Mo ni ato makita dinhi nga atong lawas sagrado, atong itratar gayon nga balaan. Mo na ang mga Kristohanon kinahanglan makasabot gayon, makarealize nga nakay gahom nga nagpuyo sa imong kaugalingon, nga mutabang nimo nga mudi sa sala. Amen. Mao ni say dapat masabtan nato nga natay gahom sa atong sud nga makadita sa sala. Di kay magpaundayon na nakagsasala. Kay 1 John 3:9 nag-ingon, why anak sa Dios magpadayon og pagpakasala? It means naadyo na mausab jud ka diha sa Dios. Mo nang you are not on your own. It means di nakakabuot kung unsay gusto buhaton sa imong kaugalingon. Amen. Kadaghanan to, yes, di man sala pastor. Remember, yes, pero di gyapon kakabuhat gyapon. Anything nga wala mahimaya ang Ginoo, sala na. Awa akong balikon. Tanan nimo gibuhat, wala mahimaya ang Ginoo. Sala na. So, one or things good atong kinabuhi good. Gilukat na, gipanag-iya na sa Dios. Mo nang tagaan ta nato pagtakog balor kani nga nahimo na tang Kristohanon. Kato kani adto, di pa ta Christian. Remember, gilukat lamang ta tungod sa gugma sa Dios. Gugma sa Dios. Mo ni nga angay na tong ganon. Dili kay higugma, mahigugmaon ka. Gugma sa Dios. So, kiba mo ano saan ako na-realize nga kaning kinabuhian ako nga may nungdanon bilinhon na kayo. Sa diyang nag-edad ko 32 years old. Karon 33 pa man ko. 2013, last 2013, nga nag-celebrate ko, bago pa ko nga na pastor. Then, when you have birthday biya, nigmata mo, pray biya ka, salamat ka sa Ginoo. Mo nga time nga, 1 year, wala pa may tuig akong anak nga babayi, I pray, og masalamat ko sa Ginoo nga, another year yung gihatag. Pero mo ni sa kabutang yun nga, akong kinabuhi is, di ko patakag pag kinabuhi. Dapat ako gini-surrender, offer sa Ginoo ka ang Ginoo na nanagiya sa akong kinabuhi. Diya to na sink in sa kaninga akong kinabuhi, kinahanglan akong yung ipuyo alang sa Ginoo. Because as a believer, we should be a good steward sa ato ang kinabuhi para may maya alang sa kahimayaan sa Dios. Munang kung si Kristo gyud atong tinudan na nga kinabuhi, kaning kinabuhi nga naa ni Kristo, nahimo na kang bilinhon tungod ni Kristo. You need to understand. Munang di nimo i-mess around, di nimo ibaliwala imong kinabuhi. Nga di nimo i-care. Dapat i-care na nimo because nagbayad siya glabaw kayo nga balyo. Bilinhon kayo nga balyo. What do you may i-care? I-care nimo nga di nimo isaya-saya nga way kalabutan sa gingharian sa Ginoo. Pero kung nagi kalabutan sa gingharian sa Ginoo, bahalag patyon ka, lutuson ka, willing ka. Kay mao man gyud ang plano sa Ginoo na to. Pero kung imong kinabuhi, ni-preserve ka sa imong life, dinis kalibutan, way labot ang Ginoo, that's a wasted life.
mo na siya nga wasted life gyud na. Kay si Kristo gani nga bilinhon kayo, nagpakamatay alang kanato. Mo na John 5 says, do not waste your life. Ayaw siki yung kinabuhi. Kaya kung nagpuyo ra ka dinis kalibutan, nya mo claim ka Christian ka, giusikan na gyud imong kinabuhi. Mo na nga only Christ, si Kristo lamang makahatag nimong tinud-an na yung kinabuhi. Pinagis pagtuo. Mo na nga gamitay mong kinabuhi alang sa iyang kahimayan. Ug na siya katungod nga mudiman diha kanimo. Kay siya mo'y nagpakamatay nimo. Mo na nga as believers, imong kinabuhi karon is bilinhon na kay na be a good steward. Ina mong tupad, kung Kristohanon ka, bilinhon na kay na imong kinabuhi. Mo na nga dapat be a good steward sa imong life. Mo na imong kinabuhi i-expense na for the God's glory. Dili sa atong kaugalingon. Kay kung imong gipuy-an imong kinabuhi dinis kalibutan, imong kinabuhi is usik lamang. Kay imong kinabuhi wa na nabilong dinis kalibutan kundi nabilong sa gingharian sa Dios. Mo na nga kung ganahan ka mahimo kang maayong tinugyanan sa kinabuhi, ayaw pagpuyo din sa kalibutan, sa mga butang sa kalibutan, kundi sa mga butang sa langit nun. Do not seek on the things below, but seek the things above. Maniging ni Paul sa Colossians 3. So karon, unsa man imong gikinabuhi? So what did you live for? Asa man nimo gi-invest imong daily life? Og labaw tanan, kinsa may na nagiya nimo. Remember, in 1 John 3, or even sa Bible, there are two children. There are two people. Children of God, children of the devil. Way taliwala. Di ba? Anak sa Ginoo o anak sa yawa. Duha ba yun na? So, mailahan ba yun na nimo kung kinsa imong amahan pinagi sa pagpuyo nimo sa kalibutan? How you live your life. Yun sa pagpuyo nimo. Diba? Kung nagpuyo ka paalang sa gingharian sa Dios, kana anak ka sa Dios, kay born again ka. Diba? Kay mao na ang tao man nga born again may makapuyo gyud sa gingharian. Pero nagpuyo ka sa kalibutan nun, nga mo claim kag Christian, I don't think so. Wa kay basa-basa sa Bible, wa kay paampo. Do you think nga maluwas ra ka ani, maminaw ra ka sa pulong or yes, maluwas ka but imong commitment, imong surrender sa Ginoo. Dapat nakasabot ka ni. Di ni tiaw-tiaw kay ang kamatayon ni Kristo dili tiaw-tiaw. Ug labaw tanan ang impierno dili tiaw-tiaw. Tinudanay gyud ang impierno. Munang ayaw gyud tiaw-tiawa ang imong kaluwasan. Kay si Kristo maoy author sa ato ang kaluwasan. Busa kay si Kristo man ang Ginoo may tag-iya nato. Atong muhaton is mo manage ba gyud ta sa atong kinabuhi, isip magtutong. So how do you manage your life? Because as believers, we are all managers. Mo ni gingon sa Romans 12:1. Ato ta Romans 12:1. First of all, mo ni say balik ta sa ato ta Romans 12:1. So unsa na to pag-manage? Sugod ta dinhi. Roma 12:1. Atong basahon og dungan. Roma 12:1. Nana matanan? 1, 2, 3, go. Busa nanghangyo ako kaninyo mga igsuon, pinaagi sa mga kaluoy sa Dios, sa pagtugyan sa inyong mga lawas, isip halad nga buhi, balaan o makapahimuot sa Dios nga mao ang inyong espirituhanon nga pagsimba. So the word busa, mao ning maalamon nga magtotoo, nga imog yung halad imong lawas sa Dios. The word busa, it means in chapter 1 to chapter 11, unsa man diha, ikaw na ilalong kas kapungot sa Dios. But because sa grasya sa Dios, gigrasyahan ka, nakabaton kag pagtuo sa Dios. Romans 3. Makita nimo nga wala jud kay kaluwasan, wa ka nangitas Ginoo, way naghimog matarong ug way makasabot sa Ginoo.
Unya ang pagamatarong sa Dios pinaagis pagtuo kang kinsa man kang Kristo. Mahudiyo man maghintil, the same ra ang ato ang kaluwasan, pagtuo. Og tungod sa pagtuo, manang makapuyo na kag Dios nun. Og tungod sa pagtuo na nakay kalinaw diha sa Dios, Romans 5:1. Og tungod sa pagtuo, that is why imong kinabuhi imo nang i-offer sa Dios as in righteousness. Og tungod sa pagtuo, mo na nga even though makasala pa ka, pero naa ang grasya sa Dios nga mo deliver nimo sa sala. Og tungod sa pagtuo, di ka masilutan tungod sa sala. Wala na, therefore there is no one who condemns you. Romans 8:1. Og tungod sa pagtuo, walay makapahimulag nimo sa gugma sa Dios. Romans 8:35-39. Og tungod sa pagtuo, gikaluy-an ka sa Dios, gipili ka sa Dios. Diba? I have mercy on Jacob and I hate Esau. Og tungod sa pagtuo, dili mausab ang imong pagkatinuhag. Because in Romans 11:25, the calling of God is irrevocable. It means di mausab imong kaluwasan. Muning Romans 12:1, ningon si Paul, busa, mao ni siya, maonin imong buhaton, ay napagunahon na si imong kaluwasan. Ay napagunahon na nga, ay napagunahon na nga unsa anong pagluwas, kung yun na mo i-offer na kay luwas naman ka. So mo siya nga, busa naghangyo ako kaninyo, mga igsuon. Kaning paghangyo dinhi, dili ni siya ingon nga ni request, kundili ang iyang pasabot is pagdasig sa mga magtuto nga moghimo dig desisyon. Nga inyong ihalad ang inyong itugyan ang inyong lawas diha sa Dios. Kani siya mohimo jud kag decision. It is one time but daily decision. Mao siya one time nimo sa diyang ma-born again ka, but sa imong paglakaw is dapat adlaw-adlaw. Nga imong ihalad imong lawas kay giluwas ka pinaagi sa libre nga kaluwasan. Mo na nga ang isip magtotoo imong responsibilidad magpuyo ka nga matarong nga kinabuhi pinaagi sa grasya sa Dios. Mao ning gisulti sa Bible, mao ning gitudlo sa Bible. That's why you need to read the Bible. Dini nga kuan. So, unsa na puyo pinaagis kaluoy sa Dios. Remember, only by the mercy of God masabtan tining pagpuyo sa atong pagka-Dios nun. Kay nga naman, ang kaluoy sa Dios lamang mo yatong supposed to be nga nadawat. Pero kung di ka magpuyo ani, wa ka sabot sa kaluoy sa Dios. Gibaliwala ra nimong kaluoy sa Dios. It means sa may gusto nimo, hukman ka. Kundi nimo i-offer, itugyan ang imong lawas, isip halad. So lawas, so kabanday mo ang analogy is Old Testament, di ba? Mo offers lag patay nga mananap. Di ba? So in the New Testament, ang gi-offer na to is a living sacrifice. So unsa man ni? Mo ni spiritual sacrifice. In Hebrews 13, unsa man atong pagdaig, atong maayong buhat, atong pagpangalagad, apil atong kwarta. Mo na spiritual sacrifices, spirituhanong sakripisyo. Mo na as Christians, apil yun ang tinibuok na tong pagkatao nga ato i-offer. It doesn't mean nga ang Ginoo ay tagiya sa lawas, even sa tanan nato ang tagiya ang Ginoo. Apil atong pag-manage sa atong bulsa. Di pa sabot born again ka, imong bulsa, wa ka na born again. Imong pitaka, imong rang kasing-kasing. Package na siya. Dapat kibaw sa jud ka mohatag balik sa Dios. Kaya after all, tanan nimo nadawat gikan sa Dios. So, muna buhi nga halad. Di ba? Halad, it means voluntaryo. Mayroon kag sakripisyo. Kani nga word sakripisyo to nahibawan is tong daan mo mag-sacrifice. No, ang sakripisyo is voluntaryo nimo paghatag sa usa ka batang nga aduna kay katungod nga magdumili ka nga imo ning ihatag. Mo ni sakripisyo. It means unsa imong gusto di mo buhian nga pangayos ginoy imo nang ihatag. Mao na atong time, di ba? Atong panahon, atong kaugalingon, labos na atong kwarta. Mao gina di na to ihatag. Kaysa diyang usa na ka Kristohanon, naghalad ka sa imong kinabuhi ngadto sa Dios. Ug dinhi sa ingon dakong sakripisyo. Listen to this. Ang Ginoo di siya mangayo kay imuha na. Nangayo ang Ginoo kay ang Ginoo mo'y tagiya. Mao ni ang meaning sa sakripisyo. Kaya nga naman, after all siya may tagiya.
mangayo gyud siya iyaha. Amen? Iyaha man na. So do natin nga ni-sacrifice ka nga ikay tag-iya, ni-sacrifice ni hatag ka because kay ang Ginoo usab ang tag-iya. Dili utangan ang Ginoo nato. Imo is ihatag man na nimo. So imo ra nang gipresenter sa Dios kay unsa ang tinuod nga iya na sa Dios. If you notice here, buhi nga halad, dili patay. Mo na ang Ginoo nag-awhag kanato. Yes, na mga pipila nga tungod silang pagpangalagan, mamatay gud sila, especially sa mga ginadili nga mga nasod, di ba? Yesterday, kita kong news sa, kalimot ko sa Africa, bato dapit, nga 70 Christians gipugutan og o. Putlag o. So, muna siyang, mo ilang nga, pero kita, as believers, gitawag ta, di pasabot average Christian ta. Gitawag tawa may paglutos din taputlon gawas kung tawgon ka sa Ginoo agtus kuan Afghanistan andam juga pugutag o. Pero kita din ang atong ihalad ra gyud is atong kinabuhi alang kaniya. Nga magpuyo ta, magkinabuhi ta alang kang para kang Kristo. So, kung mustorya gitag lawas, nagstorya ginastibok parte sa tong lawas. Amen? Dapat ato sa ning offer, imong mata, imong dunggan, imong dila, imong ilong, imong kamot, imong tiil, asan mong gigamit? Offer gay lawas, apil ang mata. Sige tunog tanog pornography sa imong cellphone. Awan mo gi-offer, Lord, gi-offer mo lawas, wala labot mata, Lord. Pwede din na. Mula sa tanan, gi-apil mo na Romans 6:13, ato ta Romans 6:13. Mando ni siya sa Dios. Mando ni gihatag ni duha ka mando, negative ug positive nga mando. Ningon dinhi, ayaw itugyan ang mga bahin sa inyong lawas ngadto sa sala. Ingon nga galamiton sa pagkadili matarong, hinon itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga mga tawo nga nabuhi gikan sa kamatayon ug ang mga bahin sa inyong lawas ngadto sa Dios. Ingon nga mga galamiton sa pagkamatarong. There are two commands, negative and positive. Ang first one is negative. Ningon diya nga mando. Mayroon kang mando is buhata dayon. Dini optional. Unya na lang, karon di sa ko Christian. Ni katataod lang kung mahimong Christian. Di sa ingana nga mando. Dapat buhaton. So, the word dini nga ayaw itugyan ang mga bahin sa iyong lawas nga to sala, it means as an instrument, galamiton, weapon, imong mga abilidad, imong capabilities, nga imo nang isilbi, nga daghan kinagamit, nga katong katuyuan para sa sala ba or di. Muna, ang sala, makahimo sa imong lawas, nga huyang para atakon ka. But remember, kung Kristohanan na ka, ang bag-o nimong pagkatao, may mo control nimo. Di na jud ka maulipon sa sala. Di wa na gyud gahom ang sala. Mani siya? So it means di wa na kay kalino sa sala. Yes, makasala man ka pero di ka magpadayon og pagpakasala. Kay mao man ka kay ang members nimo tanan nimo dila, marites. Di ba? Gamito na to sa mga unsa pa diha, dunggan, mo nang careful ta kay part na sa tong lawas. Muna kung atong sundo ng tinguha sa itong lawas, o atong ibutang ang atong kamot, bisan asa, atong buhaton, pagpangawat, sa panadiha, atong babaon sa pangapon, actually nahimo kang galamiton sa yawa para imong bitbiton ang dili matarong nga pakigubat. Mo nang si Paul, lingon sa dini, ayaw itugyan ang meaning ani undangan na kung naghimo man kakaron. Stop doing that. Kay kung tinud-anay jud ka na ni Kristo, kay nakabaton jud ka gahom sa balang espiritu, di na gyud na itugyan imong parte sa imong lawas o imong lawas sa sala. Mo ni kamaturan na, mo nang just no such thing nga mingog ag Christian kay grasya ra magpadayon kag sala. Kay ang gahom sa balang espiritu muundang jud kag pagpakasala. Holy Spirit gay siya nimo gata holy gapuyo. Mo na gitawag sanctification.
Kay ganun di makakahimo ana, dili kitungod kay di ka kahimog undang anang sala pagtugyan kay ngano man, kay di ka ganahan. Nga muundang anang salaa. Di mo ko kapili, no, di kingon di ka kapili kay ngano man, kay ganahan pa ka mo sala. Di mo pasangilan ang yawa, kay maduklan ka sa yawa. Kay ngano man, gamhanan mang balang spirito. Kay kung ikaw mingon kag nataw ka pag-usab born again na kay bag-o nga you are new creation. So, it means makaundang jud ka sa pagpadayon o pagpakasala. Manang klaro na ka, mahimo na kang maalamon nga diha unsagi angayng buhaton. Di na ka magpadayon. Munang brethren, higala, panumalandungan na to, ingani pa bata. Di bata makadi sa sala. Then maybe time to take sa atong pag-evaluate itong sa born again ba jud ko Lord? Nung napaman ko ning salaa. Nganong magpadayon pa man akong salaa as if nga wagi conviction. Nga padayon gapon ka ng sala. Mana maybe imo evaluate. Kay what is the problem na to as Christian, as Peter Marshall said, ako ni Cebuano niya, English na ako na. The problem with most of us is that we are not Christian enough to keep from sinning, but we are sinning too much to enjoy our Christian life. Ang pasabot, ang problema na to, kadaghanan ko no na to, nga di ta magnuhon na nga Christian ta, mo nang di ta ganahan, mo nang magpadayon tag pagpakasala. Apan, sudas Bisaya ni, but we are sinning too much to enjoy our Christian. So ganahan ta mo sala, kapaba ma-enjoy na to atong Kristohanong kinabuhi. Bali na ba? Total, Christian na bitaw ko, okay ray, mapasaylo bitaw ang Ginoo, grasya bitaw ang Ginoo, pwede ba ko magpasala ditso? Magpakasala pa dayon, di ba? Muna mindset. Because we are Christian too much. We enjoy na lang sin kay, nga naman, atong usbon ang kuan sa Ginoo. Yes, it is true, it's gracious, but remember, walay anak sa Dios magpadayon pagpakasala. Kung mao pa na yung mindset, it means dili pa ka anak sa Dios. Kinsa ba kang anak? Kinsa ka anak? O kami gasultian na di ako. So, positive ko man. Unsay sulti diya sa verse 13. So, hinuon itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga mga tawo nga nabuhi gikan sa kamatayon ug ang mga bahin sa inyong lawas ngadto sa Dios ingon nga mga galamiton sa pagamatarong. We need to manage ourselves. Atong kaugalingon, atog yung itugyan dito sa matarong. Muna ato ang i-offer na to sa mga Diyos nun nga gawi. Bible studies, prayer, reading the Bible, parts sa simatag pray, etag kuan, good works, serving the Lord. So muna siya pagtugyan, paghimog matarong. So kay nga naman, kay imong daang kinabuhi, patay na. Muna gingon sa Bible. Your old self is dead. Nganong mabuhi pa man kasi mong old self? Nganong buhi pa man kasi mong dan? Patay na, gilangsang na uban ni Kristo. Muna gingon sa Bible. So karon ikaw, ng isipison na nakay potensyal nga magpuyo nga bag-o nga kalidad nga kinabuhi. Nga unsa man, bag-ong binuhat. Determinado na ka nga mupili sa mga butang nga kabubuton sa Dios. Dili kabubuton nimo. Mo na ang ningon ni Pablo, ihalad, itugyan yun sa mga matarong. Gamita imong kinabuhi sa mga righteousness. Dili sa dautan. Sa diyang mga managers man ta, atong kinabuhi, mo na nagyutay sakto nga pamaagi nga mo manage atong life. Nga atong itugyan, atong tibok kasing-kasing, atong lawas, tibok members, atong lawas as a sakripisyo alang sa pagpangalagad sa Dios. That's why gitawag tayong service. Because we serve God by serving one another. Di ba? Mo na imuhang kinabuhi karon is kanunay gyud nga matinud-anon ka nga nangalagad sa Dios. Mo na as gipialan, ang challenge lang nato is paggamit sa itong kinabuhi sa isip instrumento nga dapat kanunay gyud nga mag-una gyud ang interest sa Ginoo, dili ato ang interest. Mo lang yun ay challenge every day. Amen? As ang interest sa Ginoo.
Mo nang kinahanglan ato yung invest atong kaugalingon sa gingharian ug atong gamiton gyud sa pagdaig o pagpangalagad sa Dios diha sa ubang tao. Mo nang we need to manage our life because gipialan lamang ta. Amen? Mo nang you and I gitugyanan lamang tag kinabuhi. Mo na kung Kristohanon ka, wa kay rason nga di ka steward kahimo ana nga good steward alang sa Dios. Kaya na kay balang espiritu. Mo na ayaw pailad. Ayaw pailad yun. The Christian life is the most joyful life. Kung may experience lang yun mo si Kristo. Mo na ayaw pangitag kalipay gawas ni Kristo. Si Kristo lamang ang tinudan na kinabuhi. Amen? So there's a story of Jacob. Wala na mas George, patay na mas George. Jacob. So kanis Jacob is anak siya dato nga mga ginikanan. So iyang mga ginikanan na ningkamot gyud pag-ayo nga ni save gyud, ni invest gyud nga maalamon para si Jacob ma-secure iyang future. Para manindot iyang ugma. But sayang lang si Jacob kuwang siya pagpanabot, wa niya ma-appreciate ang unsay gihatag sa iyang ginikanan. Wa niya tarunga pagdala gayud ang tawag ni wealth sa iyang ginikanan. Iyang giusikan. Iyang giwaldas og wa gyud panumbalinga ang kahago sa iyang ginikanan para matagaan lang gyud siya nindot nga ugma. Di ba as Christians, ang Ginoo gintrustan tag unfathomable riches, dili matugkad nga bahandi. Maningon si Ephesians. Kiba mo kinsa na mao nang ebanghelyo. The same ni Jacob sa storya, kuwang man siya pagpanabot unsa ang gi-entrust kaniya, wa niya ma-appreciate yun unsa yun ni ang gipialan. Wa niya ma-appreciate nga unsa ning gitugyanan. Mo nang ikaw gako gitugyanan ta sa ebanghelyo. Gihatag niyang bugtong anak para ikaw mahimong salt and light sa kalibutan. Mo na sabta gyud ang ebanghelyo. Ilaila gyud si Kristo. Kay nganuman ma-waste ra ang tanan og ma-miserable ra ang kinabuhi og ma-misinterpret mo nga ang Kristohanon way lami. May pinaka-boring nga tanang tao sa kalibutan. Ilaila gyud si Kristo. Muna, isip magtotoo, we are stewards of life. Tinugyanan tas kinabuhi. Angay atog yung i-manage atong kinabuhi, pinagi sa pagtugyan sa atong kinabuhi as buhi nga sakripisyo diha sa Dios para mahimo tang galamiton sa matarong. Amen? So muna, brethren, kumusta man ka? Isip Kristohanon nga gitugyanan ka sa kinabuhi. Imo bang gi-offer, gitugyan imong kinabuhi alang as living sacrifice sa Ginoo? O gitugyan mo laing Diyos? O wala ra? Listen to this. Isip manager. Diba, manager man ta. Natay mas labaw pag yung superior. Diba? O atong superior, evaluate yun na atong agi. Angayan baka. Diba? Mausa na ang mga magtutuo diha sa Ginoo. Evaluate kita. Ano na most parable of the talent? Tulo ka businessman, ang usa gitagag 5, ang usa gitagag 2, ang usa gitagag 1. Ang 5 og 2 gi-invest nila, namunga gyud. Pero ang usa wala gi-invest. Remember ang Ginoo maningil gyud nato. Makighusay gyud ang Ginoo nato. Itong gigiunsa nato paggamit atong kinabuhi sa kalibutan. Manang 2 Corinthians 5:10, basahon na ako sa English, we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may be recompensed for his deeds in the body according to what he has done, whether good or bad. Laktod pagkasulti, maabot ang time, matubang ta sa hukmanan diha ni Kristo, nga muhatag yutag husay dinhi sa atong buhat, sa atong lawas, buhat sa atong kinabuhi. Manang, yes, ato yung evaluate yun. Evaluate sa Ginoo atong service, atong life and service and stewards. Yes, di man ni paghukom sa sala,
but giunsa nato pag-manage ato ang resources sa Ginoo. Mao ni nga ang foundation nato si Kristo, na tapos naman yung kaluwasan diha sa cross, mo nang atoa na lang is kani nga is to receive makadawat tag reward sa langit. If we are a good steward. Ya kung dili mo suffer gyud tag loss. Mo nang dili ka malipayon sa imong Kristohanon dinhi. So question, kumusta man ang mong pag-manage sa imong kinabuhi nga gisalig sa Dios nimo? Dapat imo nang tubagon sa imong within the Lord. Amen. So magampo kita. Amahan namo nga nasa langit, Ginoo, salamat Lord sa imong mensahe karon. Nagampo mi Lord nga di ta nimo lapos sa pikas dunggan. Kung nagtuo ko Lord, Lord nga unsa mang tubig nga ihatag sa Lord panganod nga motagak sa yuta, Lord mo harvest gud mo tubo gud Ginoo God. Manamahan, nagampo mi, amo gini-take it seriously. Mahan that our life that we live in, O God, Lord, is not ours. It's from God. As believer, Lord, help us, Lord, a good steward, O God. Alaygon ka, in Jesus' name. Amen. Kristo buhing pag